I officially declare the Philippines-United States Exercise Balikatan 39-2024 open effective today. Opisyal nang nagsimula ang pinaka-agresibong balikatan exercises. Pero wait, asa na ulit yung mga Chinese? Hulaan nyo kung asaan. Ayun, andoon sa labas ng West Philippine Sea mga nagtatago. Takot magsipasok sa ating EEZ. Muli, ang balikatan exercises ay hindi pagsisimula ng digmaan, kundi pagsasama-sama para labanan ang karasang gustong simulan ng ating kalaban. Layunin nito ang bukas at malayang paglalayag sa South China Sea nang hindi binubuli. Sampal to sa mukha ng lahat ng mga Chinese. Kala mo kasi kung sinong bossing na gustong laging sila ang masusunod. It is not a partnership of convenience, but rather a clear reflection of our shared history, unwavering commitment to democracy, and respect for international law in our pursuit of peace and security in the Indo-Pacific. It's not really addressed to any aggressors, but for the U.S., as we have been speaking, and the Philippine side, it's more of the development of our interoperability, our collective effort, protection of international law, and develop that, make sure that the freedom of navigation in these areas goes freely and not impeded by any other parties in the process. Wala pang nakikitang kahit isang presensya mula sa China, pero inaasahan pa rin ng Pilipinas at Amerika na may dadating at dadating dyan. Pero ang tanong, lalabas kaya ang mga Chinese na to sa lungga nila? Simula nga noong linggo wala nang nakitang Chinese Coast Guard sa West Philippines. Pati yung dalawang Chinese maritime militia sa Palawan pinauwi na rin ng China. But surely I would say that we would expect some presence on the Chinese side also because they have built their structures in these areas. Kung babalakin man ng People's Liberation Army China na manghimasok sa gulo, nakahanda daw ang AFP at US Army sa posibilidad ng pagsabog nito. Pero so far nga hanggang ngayong Martes na, wala pa rin nakikita ang AFP na banta sa gagawing balikatan exercise. We always adhere to international law and the freedom of navigation in these seas. So I think we wouldn't see any problem so long as we follow international law and follow our mutually agreed cooperative mechanisms. Kung may magbabalak man na pumasok sa hanay ng mga Chinese, Philippine Coast Guard ang una nilang kakaharapin. Ito pala ang dahilan ba't kinargahan ng armas ang Philippine Coast Guard vessel. Handa kung sakaling magkabombahan. Dito magbabantay sa paligid ng buong West Philippine Sea ang 6 na barko ng ating Coast Guard. This time we allotted 6 vessels from the Philippine Coast Guard. These are all Japanese-made vessels. Yung dalawang 97 meters tsaka yung 4 na 44-meter vessels na magiging platform and security para dun po sa balikatan. Tignan natin ngayon kung lalabas ang mga Chinese na to. Pag wala, ayun na nga, mga duwag talaga. Malalakas lang ang loob mambuli pag di armado ang kaharap. Kayo sa tingin nyo, lalabas pa kaya tong mga duwag na to? I-komento sa baba ang yung salo.